Hindi natin mapaniwalaan na sa paglalakbay ng banal na mag-anak, mawawala nila si Jesus. Hindi natin lubos na maisip paanong nawala ang batang si Jesus, gayong kasama niya ang kanyang mga magulang. Ang Sabado pagkatapos ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus ay ang pagdiriwang naman ng kalis-linisang puso ng kanyang ina, ang ating mahal na Birhen. At paano nga ba naging kalis-linisan ang puso ng ating mahal na ina? Simple lamang. Mary's heart is immaculate because she kept everything in her heart. She kept everything in her heart, not inside her brain. Yun po yung isang dahilan kung bakit ang puso ng mahal na Birhen ay tinaguriang kalinis-linisan, sapagkat itinuro o itinago sa loob ng kanyang puso ang maraming bagay, hindi lamang sa loob ng kanyang isip. Habang tayo ay lumalaki, nung tayo ay mga bata, hindi ba tayo tinuruan na para matuto, kinakailangang alagaan ang kaisipan? The brain has to be taught in order to learn. Subalit, kakaiba sa puso. Hindi ba't marami tayo napapakinggan, sasabihin, natuturuan ba ang puso? Natuturuan ba ang puso? Sapagkat ang puso, hindi lamang dapat tinuturuan. Ang puso, dapat nakakaramdam. Ang puso, hindi lamang dapat natuturuan. Ang puso, dapat nararanasan. At kapag ganito ang nangyari, ang puso pwedeng maturuan. Sapagkat ang puso, hindi lamang po natuturuan. Dahil ang puso kinakailangang makaramdam upang matutuhan ang maraming bagay. The same thing also happened with Our Lady. With Mary, she learned everything, including faith, not through her mind, but Mary learned everything about faith through her heart. At ito po ang siyang bagay na ibinibigay sa atin ngayong umaga. Experience is the best teacher, sabi nila. Only in experiencing something that we can truly learn and understand. Pero kakaiba sa karanasan ng mahal na Birhen. Pinagdaanan niya ang maraming bagay nang sa gayon maging kanslinisan ang kanyang kalooban. She shared in the very passion of her Son. At ito po yung hamon ng ating pagdiriwang ngayong umaga. Paano nga ba magiging malinis yung ating mga puso? Paano ba natin pwedeng tularan ang mahal na Birhen sa kanyang kalinis-linisang kalooban? Una, ang puso, hindi pwedeng turuan. Pero ang puso, para matuto, kinakailangang makaramdam. It makes sense. Sapagkat kahagabi, ang sabi natin, ang pusong bato, isang pusong walang pakiramdam. Isang pusong walang pakialam. Isang pusong hindi handang matuto. Pero sa mahal na Birhen, she kept everything in her heart. Not only not to forget, but she kept everything in her heart so that she would always remember. Yung pananampalataya po, hindi lamang po one time, big time. Sapagkat ang pananampalataya ay pananampalatayang buhay, naglalakbay, nararanasan, nagtatagumpay. Hindi ba ganon din po yung karanasan po natin? Kagaya ng mahal na Birhen, yes, they may have lost Jesus on the journey, but that story of losing did not end there. Hindi natapos yung kwento sa pagkawala, sapagkat ang kwento ng pagkawala umuwi sa pagkakatagpo. At yun din po yung hamon. Hindi ba maraming pagkakataon sa buhay natin?
Natuwa tayo dahil pinakinggan ng Diyos yung ating panalangin. Excited tayo magsimba sapagkat may sagot doon sa ating hiling. Pero may mga pagkakataon din naman, nagdasal tayo, sasabihin natin, bakit di pa kaya binibigay ng Diyos? Hindi na ako magsisimba. Hindi pa binibigay ng Diyos yung panalangin ko. Ang tagal-tagal ko nang nagnunubina, umitim na yung tuhod kakaluhod. Pero ang puso ay hindi naman ganon. Ang puso, dahil hindi pwedeng turuan, kinakailangang makaranas, kinakailangang makaramdam. Kaya nga po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kung yung puso, yung isip, nakakalimot, nagkaka-Alzheimer, ang puso, nagkaka-heart attack. Parang ang dami may heart attack dito. Bakit po nagkaka-heart attack? Sapagkat hindi marunong alagaan. Sapagkat madaling makalimot at hindi maaalala ang mga dating karanasan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tatandaan po natin ang puso ng mahal na Birhen, kalinis-linisan. Sapagkat itinago sa kanyang puso ang maraming bagay na natutuhan ng kanyang kaisipan. Hindi lamang upang hindi makalimutan, kundi upang laging maalala sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa misang ito, yun po yung biyayang hingin po natin. Ang biyayang laging maalala ng puso natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen.